mga oras sa bawat araw, no? So, ibig sabihin na ang pinapaliwanag niya itong paragraph 3. Okay, sabi niya, hindi magbabago ang kulay ng buwan at ng araw. Iikot ang daigdig, iikot yung bansa natin na dapat hindi lahat ay kadiliman. Dapat ay may bukas. Dapat ay mayroong bukang liwayway. Okay? Hindi na lang puro ang makikita natin ay mamamatay tao, mga alipin, at nagpapahirap. Okay? So, hanggang ngayon, bakit ay puro pagpapahirap? No? So, ang susi niya ay nasa office of the president. Sino ba yung president? Paano nagkaroon ng mga presidente? So, pupunta ka doon sa mga presidente. Okay, ganun yan. So, babalik na naman dito. Magsisimula kay Emilio Aguinaldo. At di ko kumpara mo ngayon dito sa last farewell. Ano ba yung sinasabi niya? Ano bang kasaysayan na sinasabi ni Emilio Aguinaldo para sa bansa niya? Ano ba yung sinasabi niyang bansa? China ba o ang Pilipinas? Okay, so malalaman natin mulang puno hanggang dulo. No? Kasi ang pinag-uusapan dito pag president, ibig sabihin, yun yung namumuno sa bansa mo. No? So, ang mga tao ay may bansa. Okay, so umantong nga tayo hanggang sa panahon ni Presidente Duterte. Di ba? Okay, so nung dumating si Duterte, okay, ay hindi niya maitatag ang batas na tawaging bayani si Dr. Jose Rizal. Meaning na hindi niya kilala si Jose Rizal bilang Pilipino kasi nga di niya ino-honor ang Pilipinas bilang bansa ng Pilipino. Okay, so hindi niya ma-proclaim na meron bang Pilipino na lahi. Okay, pag sinabing lahi, ibig sabihin yung root, no? Saan ka ba nagmula? Okay, so ibig sabihin, sabi ni Duterte ay walang Pilipino sa kasaysayan na mga batas, okay, sa rehiyon ng araw, okay, na naging national hero. Okay, so walang national hero sa Pilipinas. Ibig sabihin kahit kailan di siya naging Pilipino sa pasimula pa. So ibig sabihin na ang pinag-uusapan ay beginning. Okay, laging beginning. Okay? So, from the very beginning, si Jose Rizal, kailanman na hindi naging national hero sa puso at diwa ni Duterte. Okay? So, hindi ma-proclaim ng lahat ng Philippine President mula kay Emilio Aguinaldo na si Dr. Jose Rizal ay national hero ng Pilipinas. Okay? Kahit sa panahon ni Corazon Aquino. Okay? So, ibig sabihin, pag nalaman natin ang susi, bakit ayaw nilang maging national hero ng lahat ng presidente ng Pilipinas. Okay? Sa kasaysayan ng rehiyon ng araw, ay maraming dahilan na pwede natin pag-usapan na ibig sabihin nung bata pa si Emilio Aguinaldo saka si Corazon Aquino, okay, ay ang nakikita nilang national hero, okay, ay yung
ancestors ni Xi Jinping, no? Yung ancestors nito. Okay? Kasi pag pinag-aralan mo, no? Ang sinasabi ditong hero, okay, ay yung bansa, okay, ni Rizal. Okay. So, sa madalit sabi na ayaw tawagin na bansa. Okay. Ayaw tawagin na bansa ang Pilipinas. Kasi kasaysayan ng China ang sinasabi dito. Okay? Kasaysayan ng Fujian Province ang sinasabi ng mga presidente mula kay Emilio Aguinaldo, okay, hanggang kay General Yepe. Okay? So, walang ibang dahilan. So, ang nakikitang bansa ng mga presidente natin, mula kay Emilio Aguinaldo, kay Corazon Aquino, kay Benigno Aquino III, okay. So, what sabi, yung mga nakikita natin, mga TV host, mga politicians, okay, mga anchor ng news, ito di Julius Babaw, okay, si Kim Atienza, si Herbert Bautista, ay ang kanilang blood of ancestry, yung kanilang tinitingnan na doon sila nagmula sa China. At ang ino-honor nila ay yung national hero ng General Yepe sa Fujian Province na ancestors ni Jose Rizal. Okay, so yun ang national hero. So sabi si Rizal ay pangbayan na bayani. Okay, so ang pambansang bayani ng mga NCIC ay hindi Pilipino, kundi Fujian ancestors ni General Yepe. At ni Rizal na ang apelyido ay Mercado. Ano? So ito kasi si Rizal dito ay Mercado. Ano? So sa madalit sabi, itong si Rizal na Mercado, Realunda, okay, ang kinikilalang national hero ng Pilipinas, no? Ay si Kayenan, no? Si Domingo Lamco ang ginagawang national hero ng Pilipino o ng Chinese doon sa Fujian. Okay, so gano'n nangyayari. So pinapaliwanag dito na dapat kilalanin ng mga Pilipino na hindi sila Pilipino. Okay, sabihin natin Pilipino sila pero wala silang kasaysayan sa bansang Pilipinas. Sa madalit sabi, ang binubura dito ay ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi isang bansa. Okay? Kasi ang kinikilalang bansa pinakikilalang bansa pala, hindi kinikilala ni Dr. Si Rizal, no? Na yung totoong Dr. Si Rizal. So, yung Peking Si Rizal, ang kinikilala niyang bansa ay yung pinagmulan niya doon sa province of Fujian. Okay, so pinatutunayan dito na ang Pilipinas ay isang bayan. Okay, ng province of Fujian ancestors. Okay, so ganito ang nangyayari, ano? So si Rizal ipinanganak ng mga merkado. Okay? So paano dumating dito ang mga merkado? Okay? So nabautismuhan sila sa Catholic. Kaya ito si General Yepe, okay, nabautismuhan yan ay sa Catholic. Kaya naging pinsan ni Dr. Si Rizal.
So, ang totoong pangalan ni General Jepe ay Mercado. So, magpinsan sila ni Dr. Jose Rizal. Okay? So, sa madalit sabi, pag pinag-aralin natin, sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito, na bago ka maglagay na national hero sa Pilipinas, sorry. Okay. Bago ka maglagay ng national hero sa Pilipinas, alamin mo muna na dapat hindi mamamatay tao, no? Ang gagawin mong national hero sa Pilipinas. So dito, ibig sabihin, mali na itong sinasabi ng presidente ng Pilipinas. Kasi, ang sinasabi dito, dapat sa Pilipinas, ang national hero mo ay merong Diyos sa kanyang puso. Okay? May Diyos sa kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, yung spirito ng buhay ay nasa kanya. Dapat ang kanyang criteria ay bilang Pilipino, kasi itong si General Yepe, pinanganak din na Pilipino. Ano? So sabihin, historically, siya ay Pilipino. Okay? Meron siyang historical figure, pero ang titingnan natin sa kanya ay yung hindi, yung kanyang dugo. Yung hindi yung pagka-Pilipino niya. Kundi yung kanyang dugo. Sapagkat sa dugo, makikita ang buhay. Okay, sabi, makikita mo doon yung ano yung kasaysayan niya. Okay. So, kaya dito, pagka nagbasa kayo ng kasaysayan ng buhay, okay, kasi pag sinabing kasaysayan ng buhay, ay yung pagdaan ng panahon. Okay, nasa paragraph 3. No? Sabi niya, mamamatay ako sa ilalim ng kalangitan na hindi magbabago ang kulay ng mga araw at bituin. Ngayon sabihin niya, sa gitna ng kadiliman ay magkakaroon ng bukang liwayway. Ano? So, ibig sabihin na mga sinasabi ng si Rizal ay makikita mo ang totoong Pilipino kung anong buhay ang meron siya. Okay? Sa bansa niya. Okay, so ang gusto ng mga presidente ng Pilipinas, makita natin ang buhay ng mga kabataan sa China. Okay, kasi kung ano yung kabataan sa China, yun ang kailangang maging batas. Okay, ayaw nila ng batas sa Pilipinas na magkaroon ang mga Pilipino ng national hero na makikita dito sa sinasabing region of the sun. So, ibig sabihin, inililihim ng mga inchik, no? Sa buong mundo na walang national hero sa Pilipinas. So, ini-insist nila na ang national hero sa Pilipinas ay hindi Pilipino. Si Rizal ay isang inchik. Okay? Si General Yepe, isang inchik. So, ang pinaglalaban nila ay kanilang dugo. At yung dugo nila ang national hero sa Pilipinas. Okay, so, sa madalit sabi, yung mga mambabatas mula dito, okay, ay pumipili lamang ng national hero. No? Ay base doon sa kasing dugo ni Rizal. Okay? So, ibig sabihin na, nire-recognize pa rin nila ang Pilipino, pero hindi bansa. Okay? Hindi siya bansa. Okay? So, ano siya? Okay? Ano si Rizal sa Pilipino? Okay. So, madalit sabi, babalik na naman tayo kay Emilio Aguinaldo.
Okay? Pwede rin tayong bumalik dito kay Duterte. No? Pwede tayong bumalik dito kay Bongo. Pwede tayong bumalik kay Lito Lapid. No? So, ano yung mga alam nito mga ito sa kasaysayan? No? Si Alfredo Lim. So, napakahalagang malaman natin ano yung nakita nilang pangarap, no, sa Pilipinas. So, ibig sabihin, wala silang mga pangarap sa Pilipinas na makita yung sarili nila na sila ay Pilipino. Okay? So paano natin na isip na sila ay ayaw ng kanilang lahi na magkaroon ng Filipino nationality. Kasi itong si Marcos na, no, na lahi ni Limahong, okay, gusto nga niya na ang Pilipinas ay maging tulad ng sinasabi ni Duterte. Okay, so si Duterte may connection dito kay Marcos. Okay? Okay, lahat ng pangarap kasi magkakababata yan eh. So, kasi ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal ay salamin ng ating pagkatao. No? Sabihin, na ang salamin ng pagkatao natin, ang pagkatao ni Dr. Jose Rizal. Kasi ibig sabihin, nung bata pa tayo, dapat ganun din ang pangarap natin sa Pilipinas. So itong dalawang kabataan na ito, ay alam natin na ang dugo nila ay galing sa China kasi kaya nga list of Chinese Filipinos. No? So, alam natin na ang background ng mga magulang nila ay ganun din. Kung anong sinasabi ng tatay ni General Yepe, ang lolo ni General Yepe at lolo ni Marcos, ganun din. So, natural yung kabataan, yung history ng pagkabata ng mga magulang nila, titingnan din natin. So, itong mga kabataan na ito ay nagpaplano sila, no, na ang Pilipinas ay gawing maharlika. Okay? So, si Duterte at mga Marcos magkakaibigan. Kasi isang lahi sila. Mga Pilipino sila, no, na nakikipagkaibigan sa China. Okay? So, wala rin pinagkaiba dito kay Duterte. No? So, nakikipagkaibigan din siya. Okay? So, ibig sabihin, ang tingin ng mga ang presidente natin sa Pilipino ay mga kaibigan tayo ng China. Okay? So, sabihin, pero hindi tayo kalahi. Kasi ibig sabihin ng historical figure, sa kasaysayan ng mundo, no? Pag sinabi kasing history, ibig sabihin, we're talking about time, space, time, and distance. Okay? Yung pinag-aaralan natin dati. So, ano ba yung distance na yon? Okay? Sabi ko nga po na malaki ang papel ng sinasabi ni Dr. Jose Rizal na region of the sun. Ibig sabihin, pag umikot yung daigdig natin around the circle of yung sinasabi nating circle of the sun. Okay? Ibig sabihin, umikot yung planeta natin, no? Doon sa orbit niya na kung saan yung Pilipinas ay umiikot din habang umiikot yung mundo ay bumibilang ng mga panahon, yung mga seasons. Okay, so yung seasons na yon o kaya yung panahon na yon nagsisimula ay sa kapanganakan ng bawat tao. O ibig sabihin itong mga tao ito ay ipinanganak sila ng kanilang mga magulang ng ganitong edad. Okay, 1869. So, malalaman natin na si Duterte ay bata pa. Ibig sabihin, pinakamatanda sa kanila ito si Emilio Aguinaldo. Okay, so ang mga magkakababata dito ay
itong si 1933. Si Aquino, 1933. Ito 1945, ano? So, ibig sabihin ay kunti lang taon ang pagitan nila kasi sila nga yung mga tao, si Aquino, si Rodrigo Duterte at mga Aquino, sila yung mga kabataang makabayan. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay nakilala natin bilang bayan noong June 12, 1898. Okay, First Republic. Okay. So, ginaya ng lahat ng mga presidente ng Pilipinas si Emilio Aguinaldo, yung protocol niya na kilalanin ang bansa sa rehiyon ng araw bilang bayan. Okay? Bayan. Pero may karugtong yun. Ano? So, bayan of, okay, Pujian ancestors. Kasi ito province, ang Pujian at nagmula ni Mercado ay province pinagmulan ni Dr. Jose Rizal, natural ang Pilipinas ay kilalanin ng lahat ng mga presidente bilang bayan. Kasi yun nga ang protocol. Kahit na mga artista pa yan, basketball player, TV host, yung mga may-ari ng mga tabloid o yung mga newspapers, news magazines, no, yung mga may-ari ng mga libro, mga philosophers, okay. Marami sila dito na sinasabi natin na pwede tayong linlangin, ano, o ay sabihin natin, pwede silang magpatotoo ng ano yung kasaysayang meron sila. Okay? Yung kanilang mga ninuno. Okay? Kasi, ang sinasabi dito ay ano yung pagkamulat mo, pagkakilala mo sa bansang sinilangan mo. Paano mo siya mamahalin? Okay? So, karamihan sa mga inchik ay hindi nila mahal ang Pilipinas. Kasi gusto nga nila na si Dr. Jose Rizal ay huwag niyang lingunin ang Pilipinas bilang pinagmulan niya. So, ang gusto nila yung pinagmulan ni Mr. Keyenan doon sa Sianggukon Village or Siongki Village. Okay, so mahal talaga nila ang kanilang Chinese village kaysa sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pag sinalamin natin yung buhay nila, no, ay, kumbaga, ang sorrow of his sorrows nila ay hindi yung Pilipinas. Okay? So, ibig sabihin, itong Pilipinas ay na sorrow of Dr. Jose Rizal ay gusto nila maging kapighatian ni Dr. Jose Rizal ay ang China. So, yung ibig sabihin niya, ayaw tanggapin ng mga inchik na sorrow ni Jose Rizal ang Pilipinas, kundi dapat masunod ay yung ancestors. So, yung mga ancestors dito, sabi ni Jose Rizal, iwan ko kayo, aking mga magulang, aking mga iniibig. Okay? E dapat dito sa Pilipinas, walang mamamatay tao, at walang mga alipin, at walang nagpapahirap. Okay? So, dapat dito sa tao, sa Pilipinas, ay maghari ay Diyos. Okay? So, ibig sabihin na itong mga tao, mga presidenteng ito na namuno sa atin, dapat unang-una, huwag nilang kilalanin yung kanilang magulang. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. So, kasi ang unang kinikilala dito ni Dr. Jose Rizal ay yung Diyos. Okay? Bago yung kanilang mga magulang. Sa makatuwid na, walang mga magulang sa Pilipinas na mas mataas kaysa sa Diyos. Walang hihigit kaysa sa Diyos. Doon sa sinasabing Pilipinas. So, nagkakaroon tayo ng mga sinasabing historic rights and legal title na gustong burahin ng mga inchik na
ng mga presidente natin mula noong 1898, no? Gusto nilang burahin ang Pilipinas bilang sorrow of his sorrows ni Dr. Jose Rizal. So, ibig sabihin, mas nare-recognize ng mga Inchik yung kanilang dugo na pinagmulan sa China, okay? Especially itong si Limahong, na kamag-anak ni Ferdinand Marcos. So, ibig sabihin, magkakamag-anak sila, no? So, ibig sabihin, kasi ito si Marcos galing din sa isang lugar diyan sa China. Okay, so liwanag natin. So, si Dr. Jose Rizal ay makikita natin na iba ang kanyang kaisipan dito sa mga taong ito na kumbaga sabi nila, kalahi nila, no? So, ibig sabihin, ibang merkado yung, ibang Rizal yung sinasabi nila. Okay? Kasi mapansin natin na ang criteria sa pagpili ng national hero ay dapat ay may puso't damdamin na makadiyos. Okay? Hindi yung makamagulang, makadugo. Okay? Sa madaling sabi, kung pag-iisipan natin, nandito sa paragraph 13 at paragraph 14 ang susi kung paano mo makikilala ang bansa mo na gusto mong lingunin mula pa nung bata ka. Ibig sabihin, iba yung lingunin mo, no? Okay. So, paano mo lilingunin ang Pilipinas? Yun ang problema. So, pag sinabing lilingunin mo, ay titingnan mo yung history ng region of the sun, no? At history ng Sea of the Orient, no? At history ng sinasabing Lost Eden, okay? So, ngayon, ang pagkabata ng mga Inchik ay pwede nating lingunin, kasi ang nililingon nila ay yung pagkabata nila. Paano dumating yung kanilang dugo, okay, dito sa Pilipinas. So, inihalin tulad nila yung sarili nila na katulad sila natin, kaya lang, iba ang kanilang layunin. Okay? So, kung gusto nila na masakop ang Pilipinas, kasi ang pagkakilala nila sa Pilipinas ay magkamag-anak ang China, magkamag-anak ang Pilipinas. So, ang Pilipinas ay lulo ng ang China ay lulo ng Pilipinas. Yun ang gusto nilang sabihin. Kasi nga, ay dito sa kay Xi Jinping ay ang founding father ng Pilipinas ay yung ancestors ni Jose Rizal. Okay. So, malaking bagay na ginagampanan ng mga salita. Kasi sabi niya, ang salita ay buhay. So, nabubuhay ang mga Inchik sa pagtatayo, ng bansa. Ibig sabihin, pananakop sa isang teritoryo. Okay. Kasi pag sinabi mong founding father, kay ama ng Pilipinas, doon nagsimula ang Pilipinas. So, ibig sabihin, ang tinuturo niya, paano naging bayan ang Pilipinas. So, babalik ka na naman kay Emilio Aguinaldo. Okay, so, anong Emilio Aguinaldo, dapat makilala mo ang mga taong ito. Ano yung nakikilala nila sa Pilipinas? So, di ba? So,
sila, okay, ay may mga kasamahan dito na mamamatay tao. Okay? Si Pampilo Lacson, hindi ba? May mga pinatay din siya. Okay? At alam niyo kasaysayan yan, no? Okay, so, pero, naging senador siya. Okay, so, makapansin mo na may historical figure, no? Na nabuhay dito mula nung bata pa sila na wala silang pangarap kung hindi makapatay ng kapwa nila Inchik o makapatay ng kapwa nila Pilipino, no? So, si Alfredo Lim, siyempre, National Bureau of Investigation, maaaring marami na siyang pinatay. Okay, so, kasi may connection siya kay General Yepe, no? Si General Yepe. So, si General Yepe ay taga Xiamen at kaibigan siya ni Corazon Aquino. Okay. So, may i-connect natin siya dito kay Cory Aquino. Okay. So, ganyan paggagawa ng history. Kasi ang sinasabi doon kanina ay kinakailangan na may historic figure ang maging national hero sa Pilipinas. Since na ang Pilipinas ay walang national hero kasi walang batas na binibigay kasi mula kay Emilio Aguinaldo, ang kasaysayan ni Jose Rizal ay yung clan, no? Based on clan, hindi based on the Chinese ancestry. Okay, so ito yung mga presidente natin hanggang kay Duterte, ano? So ito ay pagsasalaysay na ang nire-recognize ng mga taong ito magmula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay General Lepe ay ang Pilipinas ay ayon sa kanilang secret protocol ay bayan. So masasabi natin na mga makabayan, okay, itong may letter H na to, ay nabuhay sa Pilipinas na inikilala ang Pilipinas bilang bayan at hindi bilang bansa, no? So, nandiyan si Lusyutan, nandiyan si Henry C, ano? Janet Lim Napoles, si Henry C, si Ilago. Okay, so sila may mga kasaysayan sila kung ano yung pinaglalaban nila. So, pinaglaban nila yung dugo sa kanilang bayan. Dugo sa kanilang bayan. So, ibig sabihin, lahat ng namatay ay namatay para sa bayan. Katulad nitong si sabihin natin na si asawa dito. Okay? Corazon Aquino, si Benigno Aquino Jr. Okay? So, ibig sabihin na pakilala nito si General Yepe. No? Kasi ang susi natin sa paghahanap kung paano ang makikilala ang tunay na patrimony, no? Yung nagmamahal sa ating bansa ay masasalamin natin kay Dr. Jose Rizal. Kaya ang lahat ng nabubuhay dito ay isinasalamin nila yung kanilang pamumuhay ayon sa pamumuhay ni Dr. Jose Rizal. Kaya lang ang problema nga dito. Bakit? Dahil sa dugo ni Jose Rizal, pumapatay sila. So, ngayon, sa madalit sabi, wala tayong national hero sa Pilipinas. So, ayaw nilang tanggapin sila ay Pilipino. Ibig sabihin, itong mga nasa listahan ito na mga presidente mula kay Emilio Aguinaldo, tinatanggap lang nila sila bilang Inchik, no? So, ibig sabihin na may potential na tanggalan ng nationality si Dr. Jose Rizal at ang mga Pilipino, no? So, napakalaga na malaman natin kung saan kinuha ni Jose Rizal yung salitang Pilipino, okay? Kasi nga, ang ibig sabihin dito ni Duterte, itong si General Yepe, itong monumento na to, okay? So, ito si General Yepe, ano? May monumento yan sa Tayabas, okay? So, ang picture niya ay ito. Yan si General Yepe, yung monumento niya. Okay?
So, alam natin na si Duterte magkakaroon din siya ng monumento kasi yung tatay niya si Marcos may monumento na yan. Ano? Okay? So, ito namang lapida na ito. Okay? Kasi nga, sinasabi natin na ang puhunan ng mga inchik ay dugo. Okay? At buhay. Okay? Na kung saan sila nagkakaroon ng monumento o kung saan sila nagkakaroon ng sementeryo, okay, kung saan nagtayo yun ng lapida dyan sa bakuran ninyo, ibig sabihin, teritoryo na ng China ang bakuran nyo. Okay? So, ibig sabihin, may kinalaman yun sa 9-dash line. So, gumagawa sila ng mga imaginary na bagay, ano? Maging sa kalangitan, maging sa kanilang dugo. Dinodrawing nila yung kasaysayan nila sa awit. No? Ibig sabihin, so, itong mga tao ito ay masyadong malikhain. Ano? So, madali sabi, sila ang nagtatatag ng kanilang sarili upang tingalain natin sila sa rehiyon ng araw. Kaya, mapansin natin na meron ditong buwan. No? So, gusto nila na tingalain yung bansa nila at saka yung dugo nila sa kalangitan. No? Na dapat silang ating gawing bayani. Ano? Kaya nandiyan si Janet Lampunis, nakalaya na rin. Itong Pujian Chinese na si Arroyo, nakalaya na rin. Napalaya siya. No? So, ibig sabihin na ang mga makabayan, yung mga naghihiyaw sa kalye, mayroon talaga silang isang samahan na dinadaan nila sa iba't ibang approach, no? Iba't ibang pamamaraan, pero isang approach, ano? So, ibig sabihin, merong gumagawa sila na kasaysayan. Bawat magiging presidente sa Pilipinas, gagawa sila ng kasaysayan, no? So ibig sabihin to si Emilio Aguinaldo, nagkaroon na siya ng monumento rin, ano? Na kinikilala niya ang bayan na kung saan doon siya isinilang at ang tinitingnan niya ay yung province of Pujian kasi yan si Emilio Aguinaldo ay taga Xiamen din, no? So ang apelyido nitong mga Aquino ay Kho, yung translation. Pero pag isinulat mo yan ay XU, ano? XU equals Ko. Okay? So, yung mga Ko na yan, yun yung sinasabi natin yan na kapartner nila sa Manila Bay Reclamation. So, ibig sabihin na kinikilala nila at nare-recognize itong pananakop ng China dyan sa Scarborough Shoal. So, tahimik lang sila. Okay? So, ito naman, iba ang ginagampanan nito habang siya ay senador, gumagawa naman siya ng mga Chinese garden sa Ilocos, ano? At iniimbitahan nila yung ambassador of China to the Philippines, ano? Okay, may consulate na yan dyan. Walang pinagkaiba dito sa anak ni Duterte. Okay, may consulate na rin sila yan sa Davao at ginawa na nga niyang sister cities ng China dyan sa Nanning, Xinjiang at Xiamen, Beijing at kung ano pa na future na plano niyang gawing sister city sakaling siya ay mahalal. So, meaning na nire-recognize niya itong Communist Party of China, CCP, Communist Party of China, Chinese Communist Party, CCP. So, ibig sabihin ito naman, nagtatag ng CCP, ito naman nagtatag ng CPP. Okay, so ibig sabihin, nang dumating si Duterte, ang gusto niyang ihalal na bilang national hero ay yung ancestors ni General Yepe. So, ito naman, ang gusto nitong ihalal ay yung mawala yung mga military natin. Kasi nga, sabi nito, kinakailangan magkaroon ng new People's Army. Okay, so, sakat may kasalanan na ito, may maraming minasakir ito, maraming dinukot, at maraming inilibing. Ano, kahit mga kapwa inchik niya o kapananig niya, o kahit yung mga kabataang kabayan na kasama ni Sara Ilago, maraming nangamamatay. So, ibig sabihin na ang pananaw nila sa Pilipinas ay
martyrdom place ng Pujian ancestry. O, doon na mamatay ang mga anak ng bayan at merong pumapatay. So, ibig sabihin na, binabasa nila ang last farewell according to the truth na sila yung mababasa mo rito. So, sa makatuwid ay, ayon sa kanilang pananaw ay, kahit nasa tula at awitin, no? Kasi dito may sinasabi si Dr. Jose Rizal, okay, "O country singing to you." Okay, kaya, napansin nyo na gumawa siya ng national anthem. Bayang Magilo, perlas ng silanganan. So, ibig sabihin, ang nakikita nila sa silanganan na perlas ay hindi isang bansa. Yun ay isang bayan. Okay. So, sa dagat at bundok. Ibig sabihin, so, yun ay sinasabi dito na yung dagat, okay, yung perlas, naging dagat ng China, hindi dagat ng silangan. Okay, so, babalik tayo doon sa mapa. Di ba? Yung kakaroon tayo ng mapping, ano? Dapat, may paliwanag natin nasaan yung silangan. Okay, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. Ibig sabihin, may binabanggit din ito na kalangitan, no? May kabundukan, may dagat, okay? Okay, may perlas. So, ibig sabihin na tina-counterfeit niya ito, no? Okay, kinakanta niya itong last farewell ni Dr. Jose Rizal. Okay, so, ibig sabihin na kinikilala niya sa puso at isipan na ang Pilipinas ay bayan mula siya ay nang isilang. Sa madalit sabi, ang bansa niya ay China, bayan ang Pilipinas na Pujian ancestors. Pag binuo mo yung kasaysayan, kasi pag ikaw ay naghahanap ng kasaysayan, titingnan mo yung timeline, kailan naging bayan ang Pilipinas. So, may panahon yan. So, kailan yung panahon na yun? So, nung dumating si Kayinan, so, ibig sabihin, naunang, after na dumating yung si Limahong, yung magulang nito, yung pumatay sa mga Pilipino, yung nulo nito, ano, yung ninuno nito, no? Ninuno nito, Marcos, saka nito, ni Marcos, ni Bongbong Marcos at ni Ferdinand Marcos, yung tatlong yan, no? Kasi Imelda Marcos, ano, yung pamilya niyan ay, ang recognize nila ay yung pagdating ni Limahong at saka ni Kayinan sa Pilipinas. Okay, so, kaya, iisang diwa nila. Iisang awitin, isa yung broadcast ng mga radyo at mga television at mga dyaryo at ng mga aklat. Kasi dito, nakita mo may mga historians dito, ano? Katulad nito, si Xiao Chua, no? So, yung apelyidong Chua, ano? May relasyon din dito kasi mga kamag-anak din itong Chua na Lucio Chuatan, ano? Lucio Chuatan. Ito naman, historian ito. Xiao Chua, no? So, halos isa, no? Kasi ang Chua ay kinakailangan nating historian siya. So, siya ang historian ni Benigno Aquino. Kasi pag napansin mo, nung sa EDSA People's Revolution, ay ito ang historian, ano? Hanggang ngayon, ni Duterte, sa panahon ni Duterte. At yung nakita mo na nagbo-broadcast lagi sa mga educational institutions, kasi siya isang professor, walang pinagkaiba sa panahon ni Marcos na itong si Gregorio F. Saidi, no? So, sinusulat din nila sa kasaysayan kung ano yung dapat kilalanin nila sa rehiyon ng araw. Ano? Mula nang ipanganak sila dito sa araw, ano? Sa yung sinasabing magiliw na bayan, na perlas ng silanganan. So, makatuwid na gusto nilang kilalanin ni Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay perlas ng China sa silangan. Kasi bayan niya, no? So, ibig sabihin, lalagyan natin dito ng blue. Okay? Na bilog. Okay. Kasi hindi naman siya kamag-anak talaga, no? So, para makilala lang natin
iba ang kaisipan ni Dr. C. Rizal na dapat ang sinasabi ni C. Rizal ay sa Pilipinas walang mamamatay tao. So initially ay may pumatay doon kay Dr. C. Rizal at may pumatay kay Gat Andres Bonifacio. Okay. So gustong itanggi ni Emilio Aguinaldo na siya ang pumatay o yung mga gobernador silyo ang pumatay sa kanya at kay Gat Andres Bonifacio para malihim yung krimen. Ayaw nilang malaman na ang kriminal ay mga gobernador silyo ng Spain. Kasi ang gusto ng Spain sa Pilipinas ay makilala ang Spain o ang Catholicism na wala siyang pinatay. Malinis ang kanilang layunin. Kaya ang pumatay dito ay itong si General Emilio Aguinaldo at alaman natin na pinatay niya si Gat Andres Bonifacio na kababata ni Dr. Jose Rizal. Dito, di mo makikita dito si Gat Andres Bonifacio dahil mapapaghalataan sila sa kasaysayan. Bakit papatayin mo ang kapwa mo Pilipino? Ay dahil sabi ni Dr. Jose Rizal, huwag kang papatay ng Pilipino. Okay, so ibig sabihin na si Gat Andres Bonifacio gusto nilang pagbintangan na nakipagpatayan doon sa tropa dito ni tropa ni Emilio Aguinaldo. So ibig sabihin, ang turing ni Emilio Aguinaldo kay Gat Andres Bonifacio ay kaibigan lang. Kasi dito, binabasa rin nila yan. Okay? So, ibig sabihin, si Gat Andres Bonifacio ay foreigner na kasing foreigner ng Austrian na kaibigan ni Dr. Jose Rizal na si Ferdinand Blumentritt. No? So, ang Pilipinong si Gat Andres Bonifacio at saka si Ferdinand Blumentritt ay foreigner. No? So, ang local dito ay si Dr. Jose Rizal bilang Pilipino na anak bayan ng province of Pujian. So, ibig sabihin, mga magulang ni Dr. Jose Rizal na binabanggit dito at ang mga magulang ni General Yepe, kaibigan lang ang turing sa Pilipinas. Okay? So, sa madalit sabi, ang pagkakakilala ng mga Inchik sa kanilang sarili ay kaibigan nila ang mga Pilipino lang. Dapat, kinakailangan na ang hierarchy ng pagpili ng national hero ay hindi manggagaling kay sa lahi ni Emilio ni Gat Andres Bonifacio. Walang magiging national hero na Pilipino. Kasi kaibigan lang ang Pilipino, kaya wala dito si Gat Andres Bonifacio. Dahil hindi naman siya galing doon sa China, mahalata na sila. So, sa madalit sabi, si Jose Rizal lang ang piniki nilang genealogy. Okay? So, napakalagi na piki nila ang genealogy para maisakatuparan nila yung pananakop, ano? Yung sinasabi natin na perlas ng silanganan ay maging pag-aari ng Chinese ancestry. Okay, so, ganun yan. So, ibig sabihin, kiniklaim ng mga Inchik na ang Pilipinas ay isang bayan na dapat ay mahalin o maging suro of suro nila sa pamamagitan ng awit, no? At ng tula nila para sa kanilang ancestors. No? Ibig sabihin na ang tinutulaan nila yung kanilang mga ancestors. No? So, dapat makilala natin na ang Pilipinas, ang last farewell ay panalangin, ano? Hindi tula ng Inchik. No? Ito kaya diba sinasabi ng Sir, "O country, pray to God." So, ibig sabihin, gusto niya na manalangin ng
Pilipinas. Ano? Ito. Kaya lang sila naman, ayaw nilang manalangin ang Pilipinas doon sa sinasabing Diyos na naghahari. Gusto niya, ng mga i-check ay baliwala na itong Diyos. At yan dahil kung bakit sinasabi nitong si Emilio Aguinaldo o nitong Secret Society ni Rodrigo Duterte o yung fraternity brother niya na taong bayan, okay, dito sa Pilipinas. So, gusto ng taong bayan, sila nagbabantay sa Pilipinas. Ang bayan ko'y babantayan na lagi kang paglingkuran. So, ibig sabihin na naglilingkuran nila ang Pilipinas bilang bayan at lahat ng hierarchy mula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Duterte ay kinakailang mamatay sila at pumatay para sa bayan. Kaya pag napansin nyo, itong si Ferdinand Marcos may mga pinatay. Yung mga magulang niya may mga pinatay. Si Limahong may mga pinirata at may mga pinatay. Okay? So, kasi nililinis nila yung kanilang sarili sa pamamagitan ng dugo ni Jose Rizal. Okay? So, ito, pumatay din. Maraming mga pinatayan dyan sa Davao at maraming inagawan ng lupain. Tinayuan ng Chinatown. So, ito, malaki ang... Ito naman si Benigno Aquino nagpanggap na lumaban sa China. Pero, nilagay niya yung kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Okay? Doon sa Xiamen. Doon sa pinagmulan ni Aquino at ni Emilio Aguinaldo at ni General Jefe. So, ibig sabihin na talagang nagkukunwari silang mabait, marami silang mga iba't ibang behavior, iba't ibang ginagampanan, pero isang approach. Ilagay ang kasaysayan ng Pilipinas doon sa bansa ng mga inchik dahil bayan ng kanilang mga magulang ang Pilipinas dito sa dagat ng Malayang Silangan. So, kaya mapansin mo na mamatay itong si Ninoy Aquino, ano, yung asawa nito, si Ninoy, eh anong ginawa? Ano ba? Pinarade niya yan, o pinarada, o yung nagkaroon ng burial parade mula dyan sa Santo Domingo Church sa Quezon City at dumaan pa sa Congress hanggang sa dumaan sila dyan sa Rizal Park. No? At doon binurol si Dr. Jose Rizal at ang presensya ng lahat ng mga founder ng 1983 PDP Laban o PDB Lakas ng Bayan. No? So yung PDP Laban, hindi po yan liberal. PDP Lakas ng Bayan. So ibig sabihin, yan yung bayan na pinalakas nila sa pamagitan ng kanilang revolusyon na magmumula sa kanilang dugo diyan sa Sionki Village. Okay, kaya ito si Benigno Aquino III, no? Yung namayapa na yan, dinala niya yung kasaysayan ni Dr. Jose Rizal doon sa Xiamen. Kasi taga Xiamen nga din itong si Cruzin Aquino diyan sa village of Hongyan. Pero sinasabi niya doon sa Central Government of CCP, no? Na naglagay siya ng record doon na ang ancestors ni Dr. Jose Rizal ay taga Sianggukon Village o taga Sionki Village. So may video yan doon sa pagbisita niya sa Xiamen noong September 1 hanggang September 3 ng 2011. Si Corazon Aquino naman, 1988 siya nang bumisita sa Xiamen. Okay, pagbalik niya sa Pilipinas noong 1989 ay isinama na niya ito si General Jefe at dinala din sa Malacanang, no? So walang pinagkakaiba doon sa ginagawa ni Duterte na yung mga taga Xiamen dinadala niya diyan sa Malacanang. Kaya pag may dumating diyan mula sa China, either galing sa Xiamen o sa Xinjiang o sa Beijing
Okay? Kasi nga, nakikipagkaibigan ang mga presidente ng Pilipinas mula doon sa panahon ni Emilio Aguinaldo, doon sa uh, sa bansa ng bayan ni Rizal. Okay, so ganun po yan. So, ibig sabihin sa world history, ganun na ang nangyayari mula noon pa. Okay, so maraming mga kababalaghan na kinakailangan natin makilala ngayon. Kasi noon, wala pang internet. So, itong mga taong ito, sinusulat nila yung kasaysayan nila sa internet. At ang naging platform nila ay itong List of Chinese Filipino. Kasi kung may history ka, kailangan mong meron kang aklat. Okay? Meron kang internet website. So ang ating mga sinusulat dito ay ayon sa paano natin makikilala yung kanilang kabataan. So, ano yung criteria ng mga pangarap nila para sa Pilipinas? Kasi ang sinasabi dito sa Last Farewell ay kinakailangan na makita ng mga Pilipino ano mga pangarap nito ng mga ito. Okay, may pinatay ba silang mga Pilipino? May mga pinahirapan ba sila? May mga inalipin ba sila? Okay, so ayaw ng mga incheck na tingnan yung sinasabing sila yung mamamatay tao. Sila yung hangmen at sila yung nangaalipin. Kaya ang nasa isip nila, hindi alipin ang mga Pilipino, kundi kaibigan. So, ibig sabihin, itong paragraph 13 saka paragraph 14 ay ang kanilang minamanipula. Okay? So, ibig sabihin na ang ini-insist sa atin ng mga incheck sa kasaysayan na kaibigan tayo ng China, kaibigan tayo ng mga naging presidente mula kay Emilio Aguinaldo hanggang dito kay General Yepe. Okay? So, si General Yepe naman, matandaan na ito ay ginawa dito ni Duterte ay ginawa niyang national hero ng China dito sa Pilipinas noong November 20, 2018. 2 years after na siya ay maging presidente. So, lahat ng mga presidente nagagawa ng kasaysayan para sa dugo nila mula pa noong panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang ngayon. Kasi ang gusto nilang patunayan sa kasaysayan ng mundo o ng rehiyon ng araw ay 3,000 years old history. Kaya nga, sabi nga ni Duterte, di ba, papel lang yan. So, ibig sabihin, ang kanilang tinitingnan ay dugo namin. Dugo nila. Di ba? So, ang dugo nating mga Pilipino ay kaibigan. Ang dugo ng mga incheck ay mga makabayan ng bansang China. O, nasabi natin na itong broadcasting company ng Chinese Filipino na GMA7, di ba? State of the Nation Address. So, ibig sabihin, the Philippines is a state, friendly state, kaya tayo kumakanta ng magiliw na bayan. Okay? So, wala dito yung mga, siguro balang araw, kasi ina-update ko nila itong Wikipedia. So, papasok dito yung may-ari ng ABS-CBN na, kasi ang tricks nila ay, kunwari, naglalabanan sila, nagpapatalsikan, pero magkakakampi. Ganun po yan. So, katulad dito, malapit dito si Dr. Rosy Rizal. So, inilapit nila dito yung mga santo, yung mga sinasabing mga mababait na katulad ni Jesus Robredo. May mga monumento na rin siya, So, nagkaroon siya ng museum at saka monumento diyan. Kasi ang nagdidikta kasi sa kanila ay kasaysayan ng blood of ancestry, So, hindi nila sinusunod yung kasaysayan ng Pilipinas kasi ayaw nga nilang maging Pilipino si Dr. Rosy Rizal. Kasi nga, ang kinakanta natin sa Pilipinas, bayan ito na dinudugtungan nila. Nilalagay natin sa puso na bansa natin, pero sa kanila, ang pagkakilala nila ay bayan ito ng Fujian ancestors. So, ito. Nagkaroon din siya ng monument. Museum. So, pinapattern kasi nila sa buhay nila si Dr. Rosy Rizal. So, dito meron na tayong mga santo. Paano ba natin di maniniwala ang buong mundo? Si Cardinal Sin, malaki ang ginawa niyang papel, na bakit na nabago ang kasaysayan ng Pilipinas ay dahil kay Cardinal Sin,
So, sa madalit sabi ay kinakailangan nilang pakialaman yung sinasabing constitution, ano? Kasi ang pinag-usapan dito ay yung ancestors ni General Yepe. Okay, so ito. Okay, so kinakailangan na bago dumating itong panahon, okay, yung panahon na ito ni Xi Jinping, kinakailangan may advance sila na kasaysayan na ginawa. Kasi nagbi-build up nga sila ng kasaysayan from June 12, 1898 hanggang sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, may advanced na plano ang mga Inchik na ipaglaban nila ang bayan nila bilang New China sa panahon ni Duterte. So, ibig sabihin na walang ibang kinikilala ang mga Inchik, no? Kundi ang pagkakaroon ng New China sa Pilipinas. Ano? So, ito, ibig sabihin ito ay kulay green din siya. Dalawang kulay niya. Ganyan. So, ganyan po, ano, kasi napakahalaga ng kulay, ano. Okay, so, yung ancestors ni Jose Rizal ay founding father ng Pilipinas at gusto ng mga apo ng China, katulad ni Jose Rizal at ni General Yepe, nang iisang layunin, ano, ang magkaroon ng teritoryo ang China sa Pilipinas bilang ang Pilipinas kasama ang West Philippine Sea at saka ang East Philippine Sea o yung Bingham Rights na bilang parte ng New China o ng Nine Dash Lines. Kaya ang tinatarget nila ay hindi basta Nine Dash Lines, kasama ang Pilipinas. Okay, kasi kasaysayan ng mga dugo ang kanilang pinagbabasihan at hindi kasaysayan ng region of the sun. Okay? So, ibig sabihin na gagawa tayo dito ng pula kasi para mabasa natin yung layunin, ano, ng mga Inchik. Okay, ano yung nasa puso nila? Okay, so nakikilala natin ang puso ng tao sa pamamagitan ng salita. Kasi nga, nasusulat sa Bible na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig na babalik ka dun sa pasimula in the beginning na in the beginning, God is Spirit. So, ibig sabihin yung Spirit ay yun yung wisdom, yun yung living soul, yun yung knowledge ng Diyos kung paano ginawa yung langit at ang lupa o yung sinasabing region of the sun. Okay? So, sa region of the sun ay may mga ancestors. Okay? At yung mga ancestors nakatira ay sa bawat lupain. No? Kaya nga, nauna na nilalang ng Espiritu ng Diyos ang langit at lupa. No? Hindi yung langit at Inchik. So, ibig sabihin na ang sinusunod natin bilang mga Pilipino ay ipakilala yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na kanyang Diyos. No? Na sinasabi ni Dr. Jose Rizal na yun yung gumawa ng Lost Eden natin. Pag sinabing Lost Eden, okay, ay doon nilikha ang kaluluwa ng ating mga magulang. Ano? Hindi dugo ng mga magulang, kundi kaluluwa ng mga magulang. Okay? Basahin niyo po sa Genesis chapter 2, verse 7 and verse 8, no? Na ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal, ang mga Pilipino hindi nilikha sa dugo basta-basta. So, ibig sabihin, ang kinikilala natin ay yung bagay na nilalang ng Diyos. Okay? Hindi yung bagay na mula sa dugo ng Inchik. No? So, dito, ang pinapaliwanag ay dalawa ng layunin nila. No? So, ibig sabihin na ang pagbabasa ng last farewell ni Dr. Jose Rizal ay pagbabasa na ihahalin tulad natin kung paano basahin ng mga apo ng China ang Mi Ultima Diyos. Kasi doon din sila nagpa-pattern, di ba? Inagaw nilang kaibigan ng Pilipinas at yung Pilipinas magkakaroon ng mga presidente ng secret society ni Emilio Aguinaldo. Ha?
na kung saan lahat ng mga presidente kikikalalanan ng China bilang kaibigan. So, ibig sabihin na ang mga Pilipino hindi maghahalata na okay, na sila ay niluloko kasi kaibigan nga di ba? Dapat walang kaibigang manloloko. Diba? Hindi pagkaibigan, ang turing sa parang kapatid na rin. May relasyon, no? Kasi nga, okay. Kinakailangan kaibigan, di magpatayan. Ibig sabihin, kinakailangan na magmahalan, magkaibigan, di ba? Pero, anong pagmamahalan meron tayo? Okay, so, ito ang pagmamahal na meron ang inchik. Ano? So, yung una, hindi kilalanin yung Diyos. Yun ang kanilang nasa isip. Ano? Huwag i-recognize yung Diyos, kundi ang ancestors. Yung si Rizal, yung merkado kasi dalawang klase mo si Rizal. Isang si Rizal na galing sa Diyos at isang si Rizal na galing sa ancestors. Okay? So, ang pinapaliwanag natin dito ay side ng mga inchik, kasi mahirap na manira, di ba? So, ibig sabihin na ipinopromote natin yung kanilang knowledge na huwag natin siyang i-offend. Kailangan natin sila tulungan na maintindihan na bakit sila namamatay sa bayan. What the Filipino are worth dying for? Kasi tinatanong tayo ng mga inchik na bakit tayo pinapatay? Ba't tayo namamatay? Ba't sila pumapatay? Sino bang mamamatay tao sa ating dalawa? Okay, so kayo ba o kami? So, ibig sabihin na lamang sila dahil inalalabas nila na pumapatay sa Pilipino mga kaibigan lang nila. Tayo mga Pilipino. So, yan ang ginagawa ni Duterte, di ba? Nag-order siya ng shabu galing sa Pujian, dinagay dito sa Pilipinas at pinakikita sa buong mundo na ang mga Pilipino yung mga mamamatay tayo kasi nagpapatay-patayan. Kasi inutusan niya. So, sa madalit sabi na, pag sinabi mo ang mga Pilipino na, uy, pumatay kayo. Dahil sa bayan, papatay sila. O, sino pumapatay? O, siyempre, yung nag-uutos. Kasi, inutos mo na patayin ang mga Pilipino. Sumunod naman yung mga sundalo. Ikaw naman yung sinasabi natin na ama ng tahanan, di ba? Kasi sinasabi niyo si Rizal, ang ama ng tahanan ay kinakailangan mamamatay tao. At yun din ang sabi ng mga Dutertards, no? So, meron bang ama ng tahanan na mamamatay tao? Okay, pagka nagkamali ka, anak, anong nangyari sa iyo? Nag-addict ka na naman. Patayin kita. Pinatay ba niya yung mga anak niya? So, ang pinapatay niya lang yung kanyang mga kaibigan. Okay, so, yung mga kaibigan niya na makukulit. So, paano masabing kailangan pumatay ka ng Pilipino? Okay? At dapat mamatay ang mga Pilipino. So, yung sinasabing, I do not know the dignity of their birth. Okay, so ibig sabihin, kinakailangan ang inchik na presidente ay magsulat para itanggi ang mga Pilipino na hindi nila kilala ang kanilang kapanganakan kung bakit sila nandito sa Pilipinas. Yung mga namatay natin sundalo. Okay? So, hanapin natin sa internet kung may makikita tayo na yung diyan sa libingan ng mga bayani, no? Saglit lang, tingnan natin. Okay. Okay, nagbabalik po tayo, kasi kinakailangan natin na makita kung anong dignidad na meron ang mga general ng China dito sa Pilipinas at anong dignidad ang meron ang mga sundalo ng Pilipinas dito sa bansa natin o bayan nila, bansa natin. So, ibig sabihin, 2 taong nakatira sa Pilipinas mula sa panahon ni Emilio Aguinaldo, okay, hanggang sa panahon ni General Yepe at ni Aquino, kasi magkakaibigan sila, at ni Duterte, at saka si Marcos, si Bongo. Okay, so malaki ang kanilang ginagampanan, At okay, may ginagampanan katulad ito isa, alam natin to, si Maria Sison, Okay. Si Maria Sison ay kaibigan ni Luis Tarok, Si Luis Tarok
ay nagtatag din ng mga kabataang kabayan katulad din ni Jose Maria Sison. Kaya lang nagkaroon lang sila ng transition kasi kailangan na iba't ibang approach, meron silang iba't ibang drama, o iba't ibang pamamaraan para tayo ay magikin at bigyan ng mga himala. Ano? So, si Ferdinand Marcos, ang pinalaya niyan ay si Luis Tarok. So, si Luis Tarok, maraming siyang minasaker noon, kaya lang binagyan siya ng parol at nagkaroon pa ng coalition government si Ferdinand Marcos na doon niya pa pinagmalaki sa Amerika. Kaya mapapansin mo na lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas pumupunta sa Amerika kasi nga nililing lang nila ang Amerika. Kasi bakit kinakailangan nilang linlangin ang Amerika? Kasi ang Amerika ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng kalayaan. Okay? Kung bakit maraming nangamatay sa atin noong 1945, no World War II, no? At ito po yung nakikita natin, no? So, ibig sabihin na ano ang dignidad ng mga namatay na mga bayani? Katulad ni Marcos, namatay siya, inilibing dito sa libingan ng mga bayani. Pero nung ilibing siya, ay ganito ang nangyari, ano? So, buksan natin. Nasa na siya? Wala. So, dadalhin natin dito. So, kailangan kasi ma-process natin yung ano ang nangyayari sa Pilipinas, no? Bakit kinakailangan na mamatay ang Pilipino at patayin at pumatay? Okay, so, okay. So, ayun po ang ating pinag-aaralan. Kasi dito, nakalagay ay, I do not know the dignity of his birth. So, ibig sabihin na ang nagsulat, hindi pwedeng magsulat nito ang hindi pwedeng buhay. Patay ang nagsulat nito. Ang nagsulat nito ay patay. Buhay. Okay, ibig sabihin, patay ang kaluluwa, buhay ang pag-iisip, pero mangmang. Ano? So, ibig sabihin na patay ang karunungan. Okay. Meron siyang sinasabing tricks. Nanlalamang siya. Pero kung mga patay, lalamangan mo yung mga patay. So, isipin, ang nagsulat nito, kumbaga, ginawang whiteboard yan, o sabihin natin blackboard, o ginagawa natin, sinasabi natin vandalism. No? Ang tawag din, vandalism, kasi, bali mong susulatan mo yung mga patay na yung mga namatay na yan, hindi nila alam yung mga nakalabing doon kung may dignidad. Di ba? Pero, alam daw nila kung ano ang magandang ginawa nila nung namatay. Natutuwa sila at namatay. Okay? At pinatay. Hindi ba yan pang-iinsulto yan? Hindi ka pwedeng magsulat diyan sa libingan ng mga bayani na walang mga dignidad ito kung hindi mo alam yung sinasabi mo. Kaya yung ibig sabihin natin, dapat burahin natin yan. So, ibig sabihin, nung mamatay si Jose Rizal at naandun siya sa Luneta, okay, sila ang may dignidad. Itong mga Pilipinong namatay sa World War II, walang dignidad. Hindi alam nila, wala silang alam bakit sila inilibing, bakit sila may cross. So dito sa sinasabi ni Jose Rizal, di ba? Ang mga may cross ay may dignidad, di ba? Basahin natin kung may dignidad ang may mga cross. Di ba? Sabi niya dito. Okay. And when my grave, then by all forgotten, has not a cross, nor a stone to mark its place. So, ibig sabihin, meron tayong stones, meron tayong mga cross, kompleto na. Di ba? Dapat, ang mga namatay dito sa libingan ng mga bayani, may dignidad. So, makita natin dito na nakapattern sa kasaysayan ng Pilipinas, yung mga national hero natin, namatay na may dignidad, may cross, di ba? So, ibig sabihin na, alam mo yung suffering mo, kaya ikaw namatay. Pero kung hindi mo alam kung anong suffering mo, bakit ka pinatay, bakit ka namatay, ibig sabihin, o bakit ka pumapatay, ikaw ang walang dignidad. Katulad nito,
namatay si Jose Rizal, na isinuko niya yung buhay niya para sa bansa niya. Pero kung namatay ka, na isinuko mo yung bansa mo para sa dugo mo, ay baliktad na. Mali na yon, di ba? Kasi ang mga namatay sa bayan, o mga anak bayan, o mga makabayan, o mga taong bayan, yan po yung mga sinasabing June 12, 1898 hanggang panahon ni General Yepe, okay, ng mga kaibigan ni Duterte at ni Aquino, okay, mga Shu family, okay, so, kasi nga may nire-reclaim ng China ang history nila sa loob ng 3,000 na kasaysayan ni Chua Shukto, no, yung magulang ni Kay Yenan, o no, Domingo Langgol, nagaling din sa Central China, okay. So, sila namamatay din sa Pilipinas para sa bayan. Ang mga Pilipino namamatay para sa bansa. Yung mga Amerikano diyan sa Fort Bonifacio namatay para sa bansa natin. Kaya, yun lagi, ang mga presidente, magmula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay Duterte, kinakailangan magpaalam sa Amerika kasi ang mga 17,000 souls ang namatay, ang napunta dito sa lupain ng mga banyaga. May Hudyo, may mga Amerikano, may mga European na namatay para sa bansa natin na pinaglalaban ng mga banyaga o saka ng mga Pilipino, ang Pilipinas bilang isang bansa ng Diyos. Kasi nga, di ba sabi ng America, in God we trust, di ba? Ang European may God din, ang Russia may God din, no? Pare-pares mga Christian yan. Ang Australia may God din. So, ibig sabihin, we are in collision, all Christianity, Orthodox naman, o American, or Australian, or Europe, lahat yan may cross, di ba? Ang kalaban mo ay komunista, yung may karit at saka mga may pamukpok. So, ibig sabihin, ang susulat nito na nagbabandalism ay yung mga makabayan o yung mga anak ng bayan. Okay? So, ibig sabihin, pag anak ng bayan ka, ikaw ay yung kamag-anak ni Jose Maresiso, ang galing diyan sa Fujian Province. Kasi ito, kondisyon Professor of Rizal Study sa University of the Philippines. No? So, ang gusto niya mangyari na katulad din siya ng pangarap ni General Yepe at mula pa dyan sa panahon ni Emilio Aguinaldo na bilang siya ay anak ng bayan dahil sinilang siya sa Pilipinas, katulad ni General Yepe, paglaban nila ang Pilipinas bilang bayan at sila ay mga anak ng bayan. Kaya sila pumapatay ng mga Pilipino. Okay? So, ang mga pinatay nilang Pilipino, diyan sa gubatan, wala silang cross. Walang sapatos, nabubulok ang kanilang mga damit, mga iskal na lang. So, parang nasa place of Golgotha. So, ginawa nila na ang Pilipinas, no? Ginawa nilang ang Pilipinas ay place of death, okay, ng mga anak bayan, ano? Pero sa ating mga Pilipino, hindi ganoon ang ibig sabihin, ano? Ang Pilipinas ay place of life, okay? So, ibig sabihin, dapat, alam mo, kilala mo ang Pilipinas na place of life bilang anak ng bansa. Ang salitang Eden ay lugar na kung saan ibinibigay ang buhay. Hindi yung lugar na dapat kunin mo ang buhay. Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal, hindi ako kumuha ng buhay. Ibinigay ko ang buhay ko, sinuko ko sa bansang Pilipinas. Sa makatuwid, itong mga taong ito, ayaw nilang sumuko sa Pilipinas. Okay, gusto nila isuko ang Pilipinas sa kanilang dugo sa ancestors ng Fujian Province. So, ang nagsulat nito, hindi natin alam kung sino. Pero, pag dumalaw tayo dyan, nakita natin yan, mayroong mga bagong ito, nung magpunta ako dyan, tuyo pa ito. So, ibig sariwa pa ito, kasusulat lang niya. Ito kasusulat niyan. Mula nung ilibing dito si Marcos, itong apo ni Limahong, nagkaroon na dyan na ang mga tao dyan ay walang dignidad kasama ni Marcos kasi nga nagkunwari si Marcos na may dignidad. Wala naman siyang makita, wala naman ang buong mundo na makita siyang dignidad sa kanya kasi, di ba, siya yung nasa